the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Neither high nor dead can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us, hold me in his love. Neither high nor death can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us, hold me in his love. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Who can stand against us if our God is for us? Oh. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman po tayo sa panibagong pag-aaral sa ating online midweek service. Bago po tayo mag-umpisa, inimbitan ko ang lahat na tayo ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Moses, kami po ngayon sa oras na ito ay lumalapit at nagpapakumbaba. Humihingi kami, Panginoon, sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala na aming nagawa sa mga nakaraang araw, O God. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala, O God. At sa oras na ito, O God, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyong banal na trono. Hinihingi ang inyong presensya na kami po ay inyong samahan, pangunahan sa aming pag-aaral ng inyong salita, O God. Lord, we acknowledge, Father God, the power of your word. We acknowledge, Father, that your word is the manual of our living, O God, at ang salita mo ang siyang nagbibigay buhay sa amin, O God. Pagpalain niyo po ang inyong salita at maging ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa online midweek, O God. Lord, give us the wisdom, the knowledge and comprehension, Father God, na maunawaan ang inyong salita, tumimo sa aming puso at isipan at may sa pamuhay po namin, O God. Enable us, Father God, to resolve in ourselves to make your word as our daily bread, O God. Gaya ng sinabi niyo po sa inyong salita na hindi lang po kami nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa inyong salita, O God. Salamat. Pagpalain niyo po ang inyong salita at kayo po ang maging tagapagturo sa gabing ito, O God. These all things we ask and pray. In Jesus' name, Amen. Sa oras pong ito, ang ating pag-aaralan ay pinamagatang tatalino, tatatag, tatagumpay. So, kukunin po natin yung text natin in the book of Matthew, chapter 7, verses 24 to 27. So, basahin ko po sa Tagalog version. Sabi po doon, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato.
Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasa. So, dito po sa mundo, lamang syempre yung mga matatalino, di ba? So, ang definition ng mundo sa mga matatalino ay yung mga may matataas yung IQ, yung mga honor students, yung mga magagaling sa math, science, history, yung may mataas na level of comprehension, yung may malawak na nalalaman, may maraming alam na impormasyon, anything and everything under the sun. So, congrats sa mga matatalino. Sana all. Di ba? Pero ewan ko kung napansin ninyo na hindi naman porket matalino sa eskwelahan ay nagtatagumpay or nag-aasenso. Nabasa ko po sa Ecclesiastes at nabanggit na rin po ito ni Pastor sa kanilang preaching na hindi lahat ng matalino ay yumayaman. Diba? So, pansinin po natin, bakit kaya may mga academically excellent pero pagdating sa mga practical na buhay ay hindi ganun kahusay. So, sabi po ni Robert Kiyosaki, isa po siyang Japanese American na multi-talented personality, isa po siyang entrepreneur, isa rin po siyang motivational speaker at financial knowledge activist. Sabi niya po, karamihan sa mga billionaire ay mga hindi nagtapos sa college. Gaya po ni Bill Gates, ni Steve Jobs, maging ang ating presidente, sabi po ay pasang-awa lang daw siya noon. Pero ngayon, di ba, naging presidente natin. Maging si Robin Padilla na namayagpag sa senatorial position, di ba? Siya po yung nag-top notcher doon. So, gaya ng sabi ko kanina, na di po kaya ang mga taong may academic excellence ay may mga hindi sila magaling sa mga practical na buhay. So, hindi sila ganoon kahusay o kagaling pagdating sa application. Magaling sila sa theory, pero pagdating sa practical, hindi ganoon sila kahusay. So, how do we define wisdom? So, wisdom anyway is applied knowledge, sabi nila, di ba? And kaya nga kapag puro theory tayo, kulang tayo sa pag-apply, ibig sabihin, kulang tayo sa wisdom. Ayun. So, but another thing or another meaning of wisdom is the ability to make right decisions. Sabi nila yung mga matatalino or yung may wisdom ay marunong sila sa paggawa ng decisions. So, tama ang kanilang judgment sa mga pangyayari at sa mga bagay-bagay. Another meaning of wisdom is skill for living. Diba? Ito yung mga mahusay, dumiskarte, mapamaraan. Pero dito sa binasa natin, mga talata, tila ba iba ang pakahulugan ng Biblia sa kahulugan ng mga matatalino. Ang mga matatalino sa mata ng Diyos ay yung mga ipinamumuhay ang kanyang salita. Ang mga pantas o matatalino sa Biblia noon, sila po yung mga taong naghahanap kay Jesus. Marunong sumamba kay Jesus. Marunong magbigay ng handog kay Jesus.
ang mga tunay na matalino ay yung mga kumikilala sa Diyos. Diba? Ang ganda po nung sinabi po sa Jeremiah 9 verses 23 to 24. Gusto ko po ito. Basahin ko po sa inyo. Basahin po natin. Sabi po dyan, sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng yaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. So, yung mga taong matatalino sa Biblia ay hindi yung mga taong maraming kilala at konektado sa mga matataas na may mataas na katungkulan sa lipunan, kundi yung mga may pagkilala sa Diyos na makatarungan at makatwiran. So, hindi pala impress ang Diyos sa atin kahit marami tayong alam. Ngunit ang buhay naman natin ay taliwas o lihis sa kanyang kalooban. So kaya pala sinabi ni Pablo, ang karunungan sa mundo ay lumalabas na kamangmangan sa Diyos. Dahil kung matalino ang tao, bakit itinakwil, diba, nila si Jesus na namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan? Ang hindi paniniwala sa Diyos ay display ng kamangmangan. Sabi po sa Psalms 14 verse 1, sabi po, the fool says in his heart, there is no God. Diba? Yung mga mangmang, diba? Sila yung nagsasabi na walang Diyos. Pero, tandaan niyo po, ang pagtanggi kay Kristo ay isang kamangmangan. So, pangalawa po, ang totoong matalino ay umiiwas sa kasalanan. Alam na niya ang kaliwa niya sa kanan. So, bakit marami pa rin, di ba? Yung sinasabi nilang matalino daw sila, di ba? Bakit may mga asawa pa rin na naliling sa iba, di ba? Ba't di niya alam na mali yun, di ba? Hinahayaan niya na masira ang kanyang pamilya. So, yung iba naman, alam na nga nilang kulang yung sinasahod nila, di ba? Nagagawa pa nilang magsugal, di ba? Nagagawa pa nilang magbisyo, gastusin ang kanilang sahod sa barkada. So, yun. Yung iba, sabi nila, matalino sila. Bakit sila gumagamit ng drugs, ng droga na alam naman nila na masama yun sa katawan? So, sabi, sa sobrang talino ng tao, ay nakaimbento ang mga scientists ng mga biological at chemical weapons para pumatay ng mga tao. So, yung kanilang katalinuhan ay ginagamit sa masama. So, yung mga yun, hindi yun masasabing matalino. Pero sa mundo, yung kasi ang nagiging kalakaran, no? Ngayon yung nagiging definition nila ng pagiging matalino. So, pangatlo, ang totoong matalino po sa harap ng Diyos ay yung magkaroon tayo ng pagkakilala at pagkatakot sa Kanya. Diba? Sinabi sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, nagsisimula lamang ang tunay na karunungan kapag kinilala natin ang Diyos. Wisdom apart from God is worldly and devilish. So, basahin ko po yung sinabi sa James 3 chapter 13 to 17. James chapter 3 verse 13 to 17, sabi po dito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan.
Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos kundi makasanibutan, makalaman at mula sa diablo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Diba? Napakalinaw po yung sinabi po dyan. Diba? Nakita nyo po ang definition ng Diyos, ng wisdom, kumpara sa definition ng mundo. So sa makatuwid, ang tunay na karunungan at tunay na pinagmulan ng karunungan ay yung salita ng Diyos. Yan. Tatalino ang isang tao at nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang kanyang buhay sa pamamagitan lang ng Word of God. Ito po yun. Yan. Ang totoong matalino ay yung itinayo ang kanyang bahay sa pundasyon na bato. Yan. Ang panuntunan niya at ang prinsipyo niya sa buhay ay batay sa Biblia, sa salita po ng Diyos. Ang standard niya ay ang Word of God, hindi ang filosofiya ng mundo. Kapag ganyan po ang ginawa natin, tiyak, dumating man ang bagyo, ang pagsubok, ay hindi po tayo magigiba, magiging matatag po tayo. At ano ba ang hiwaga ng aklat na ito? Tandaan po natin, the Bible is not just an ordinary book. The Bible is the Word of God. So sabi po doon sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, yung word na kinasihan, ay ibig sabihin po nun ay God-breathed. Hiningahan ng Diyos. Parang hiningahan si Adan sa ilong at siya ay naging isang kaluluwang buhay. So, ibig sabihin po, may Espiritu ng Diyos ang kanyang salita. Sabi ni Jesus, sa word is, they are spirit and life. Sabi ni Jesus sa Hebrews 4:12, sabi ko po, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na may magkabilang ulitin ko po, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, sabi ni Solomon po sa Proverbs 4:20-22, basahin ko po. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Huwag itong pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Wow! So, hindi lang pala siya pakinabang sa ating spirito, kundi pati sa ating kaluluwa at katawan. Hindi basta-basta ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo magsisisi kung dito natin isasalig o ipupundasyon ang ating buhay. Ang ating career, ang ating relasyon sa ating pamilya. Every time we receive the Word of God, we receive power, we receive life, we receive healing, we receive guidance and direction.
Psalm 119:105, di ba? Sabi po, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pangalawa po, hindi lang po tayo tatalino, kundi tayo ay tatatag pa. So, napakalinaw po sa Biblia na sa buhay natin dito sa mundo ay mababatbat ng pagsubok at kahirapan. Sabi ni Jesus po sa John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Ayan. So, marami pong atake sa atin, di ba? Yung iba sa financial, yung iba sa health, yung iba naman sa relasyon sa asawa, di ba? Na kung saan maraming mga dysfunctional families, natadamay ang mga anak. At ang solusyon po dito, maliban lamang na ang tao ay makakilala kay Kristo at mamuhay sa salita ng Diyos, ay hindi matutundukan ang ganitong klaseng problema dito sa mundo. So, ilang pamilya na ba ang na-restore dahil sa Word of God? Ilan na ba ang pamilya ang nabuo dahil ang mga magulang ay na-born again? Ilan na ang gumaling? Ilan na ang pamilya nila ay nabago financially because of the power of God? So, ano kaya na ang mangyayari sa Pilipinas kung lubog na nga tayo sa ekonomiya ay wasak pa ang pamilya natin, di ba? So, ang kailangan ng ating bansa, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Sa kapangyarihan lang ng Word of God, tatatag ang pamilya. Ngayon, ito po ang dilema. Kung alam natin na may bagyong paparating, di ba? At alam natin ang dapat gawin para tayo ay maging matatag laban sa bagyo, okay? Subalit hindi pa rin natin itatayo ang buhay natin sa salita ng Diyos. Kapatid, ang tawag na po sa atin yan ng Diyos ay mangmang. Kung hindi pa natin ipupundasyon ang ating buhay dito sa salita ng Diyos. Ito ay mas maraming tao sa mundo ngayon yung ganito. They build their house on sand instead. Diba? Nakapundasyon ang buhay sa maling pundasyon. Yeah, that's why success is predictable, di ba? Nasabi na rin po nila ito, Pastora. Success is predictable, and so failure is predictable. So, mahuhulaan na natin kung sino ang aasenso sa buhay at hindi aasenso. Di ba? Mahuhulaan mo rin ang future ng isang tao base sa kung saan nakapundasyon ang kanyang buhay. At alam natin kung saan sila pupulutin. Ano ang sinabi po doon sa binasa natin kaninang talata sa ating text? Basahin po natin ang verse 26-27. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang na wasak. Kapag ang buhay po natin ay wala kay Kristo, ang buhay natin ay headed to, sabi doon sa basa nating text kanina, ay headed to destruction, headed to failure, mga kapatid. So, pansinin niyo po na kahit nagsisimba tayo, nakikinig tayo ng Word of God, ng salita ng Diyos, diba? Di natin ito sinasamuhay, ipinapamuhay ang salita ng Diyos, ay religyoso lang po ang dating. Hindi tayo tunay na alagad ni Kristo. We have the form of godliness or religiosity,
but denying the power thereof. Kung wala tayong salita ng Diyos, wala tayong power para harapin ang pagsubok. So, pangatlo po, kapatid, hindi lang po tayo tatalino, tatatag, kundi tayo ay tatagumpay. And you know, the world measures success, how much money we have in the bank, what kind of house we live in, ba? What kind of car we drive, yon. But the real meaning of success is doing the will of God. Kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, according to the original plan and design, yun po ang success. So, ulitin ko po, true success is doing the will of God. Success apart from God is just another form of failure. Tandaan niyo po yun. True success comes from knowing and doing the will of God. The Bible is the best source for success. Diba, sinabi po sa Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, napakaganda no kung maging campaign natin sa loob ng church itong parang back to the Bible, di ba? Kasi marami po sa atin ang nakakalimot na magbasa ng salita ng Diyos. So, china-challenge ko po ang lahat po sa atin na bulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Hindi lang sa araw, maging sa gabi, gaya ng sinabi sa Joshua 1:8. So, may promise po doon, di ba? Kung gagawin po natin yon, tayo ay sasagana at magtatagumpay. Alam niyo po, babaguhin ng salita ng Diyos ang buhay natin, pati kabuhayan natin. Isipin po natin, no, na kapag nabago ang ugali natin, ay magiging maayos ang relasyon natin sa isa't isa sa ating paligid. So, wala tayong kinikimkim na sama ng loob, na marunong tayong magpatawad, magpasensya, wala tayong stress, wala tayong takot, at pag-aalala sa puso. Di ba, nasa advantage position na tayo niyan. So, I believe na kung nasa advantage position na po tayo, malamang, di ba, tayo ay magtatagumpay. Higit sa lahat, kapag tayo sumusunod sa Diyos, magiging mabuti tayong tao, and because of that, di ba, we don't only gain the favor of God, we will gain the favor of men as well. Yon. So, gagabayan ng Diyos ang ating mga hakbang. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Yan. Diba? So, yan po ay nasabi dyan, nabanggit sa Psalm 37 verse 23. Yun. Hindi pa ba tayo magtatagumpay kapag ganyan? Diba? Yun. So, we will live under God's protection. We will live under God's provision and direction. And we will live under an open heaven because we're living in obedient to His will. Imposible na hindi pa tayo tatagumpay niyan, ba? Sabi sa Psalms 84:11, yan. No good thing will He withhold from them that walketh uprightly. Yan. Somehow, kahit mga unbelievers ay nagsasucceed dahil pinapamuhay nila yung prinsipyo, yung principles for success, di ba? Ando sa kanila yung hard work, ando sa kanila yung discipline, and the applied proper management. Kaya umaangat ang buhay nila. Ibang usapan naman ang salvation ng kaluluwa nila. So, as sila po yung mga tinatawag nilang asensadong papuntang impyerno. Di ba? Yon, yung mga yon. Pero, ang masaklap po,
ang daming pupunta ng langit, pero hindi asensado dito sa lupa dahil hindi pinapamuhay ang mga prinsipyo, mga principles for success. Sabi po doon sa, nabasa akong talinghaga po doon, sa Luke 16:18, the parable of a shrewd manager, or yung talinghaga ng tusong katiwala. Sabi po doon ay daig pa ang mga anak ng liwanag ng mga anak ng kadiliman kung pag-uusapan ay ang diskarte sa buhay. Basahin niyo po yun doon sa Luke 16:1-8. Bagsak ang maraming Christian pagdating sa discipline. Yan, ayaw ng hard work dahil gusto effortless success. At ang gusto ay nasa rest mode lagi. Ayun. Ito minsan yung misconception ng iba, no, na parang yung success is para daw siyang salvation. Hindi mo kailangang paghirapan. Parang mali. Wala sa hulog, ano? Ayan. So, sabi dito, another thing is, basahin nga na po natin yung 1 Thessalonians 2 Thessalonians 3:10. Yan. Diba? Sabi doon, if a man will not work, he shall not eat. So, malinaw na malinaw po, diba? Yan. Hindi niya pinopromote ang katamaran, kundi kailangan ng hard work. Yan. So, kaya nga, minsan mas talo pa tayo ng mga taong nasa kadiliman. Sila yung namamayagpag kaysa sa atin. Dapat hindi ganoon, ano? So, bagsak din ang maraming Kristiyano sa management or tinatawag nating stewardship, no? Ideally dapat may eternal life tayo at dapat successful life pa tayo dito sa mundo. Okay, basahin ko po yung na-share nila Pastor one time sa Don't Watch. Ang ganda po sa Psalms chapter 1 verse 2-3. Sabi po diyan, I will read it in Tagalog version. Sa halip kasihan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Imagine nyo po kapatid, kung babad tayo sa salita ng Diyos, we will always look fresh and green. Hindi lantang gulay, di ba? Hindi magmumukha tayong ubas. Magmumukha tayong namumunga tayo, di ba? Magmumukha tayong ubas, hindi pasas. Gaya ng nabanggit nila Pastor sa Don't Watch. At lagi tayong namumunga sa kapanahunan. So meaning, we will be productive in everything we do. Yan. Magtatagumpay ang mga plano natin. Magtatagumpay ang negosyo natin. Magtatagumpay ang ministry natin. Wow! Saan ka pa? Ba? Simulan na po natin magbasa ng Biblia araw at gabi, mga kapatid. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanunood at nakikinig sa turo na ito, O God, Lord, and I declare revival of the word to everyone. I declare an intense hunger and thirst for your word, O God, to arise in their hearts. Enable us, Lord, to have discipline sa aming Bible reading. I pray na lahat kami ay mas lalong magmamature, mas lalong magiging matalino, magiging matatag, at magtatagumpay sa lahat ng aming gagawin sa buhay. In Jesus' name, Amen. God bless mga kapatid. See you on next midweek. God bless.